Naiinggit ka lang sa mga nagawa nitong Noo ngayon, dahil hinding-hindi makakamit ang mga haters mo. Hanggat ang mga tapat na tagahanga ni Sutong Noo ay nakakakita ng mga masasamang komento, makikipagtalo sila sa kanila at pinipilit ang mga haters na iyon na isara ang kanilang mga bibig. Anyway, walang bituin na hinangaan ng lahat. Kahit na sikat ang isang artista, o naging pambahay na pangalan, palaging may mga taong labis na ayaw sa kanya. Kahit sino pa ang nagtrabaho sa entertainment industry, dapat na handa siyang mapintasan o manampa ng walang dahilan. Nang makita ng crew ng Infinite Horror ang ad ni Sutong Noo, lahat sila ay natigilan din. Si Bailin ay medyo naiinggit at kahit na medyo naninibugho sa tagumpay ni Sutong Noo ngayon, ngunit wala siyang balak na magplano laban sa kanya. Dumating sina Guning at Leng Xiaoteng sa flagship store mamaya. Ito ay nahahati sa dalawang puwang, at ang parmasya ay sumasakop sa 3/4 ng buong tindahan, habang ang natitira ay kabilang sa mga produkto ng pangangalaga sa balat. Ang tanda ng batika ay Colaine Pharmacy, habang ang sa tindahan ng mga produkto ng skincare ay Kuzi Skincare. Sa ibabangka ng sulok ng dalawang karatula, may marka ang direktang pagbibentang tindahan. Nangangahulugan ang mga direktang benta na direktang ibinenta ng kumpanyang ito ang mga produkto nito sa dalawang tindahang ito. Ang parmasya ng Colaine ay pinalamutian sa parehong estilo tulad ng iba pang mga parmasya. Ang Kuzi Skincare, gayunpaman, ay pinalamutian ng maganda. Ikinagagalak na makita ka, Miss Go at Mr. Leng. Binati sila ni Ning Chiangkai nang dumating sina Guning at Leng Xiaoteng. Sinabi ni Guning kay Ning Chiangkai na tawagan siyang Miss Gu sa labas ng kanyang kumpanya, kaya sinunod ni Ning Chiangkai ang kanyang utos. Sinamahan ni Leng Xiaoteng si Guning upang bumili ng pabrika ng gamot, kaya natural na kilala siya ni Ning Chiangkai. Kumusta ang lahat ngayon? Tanong ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Ginabayan ni Ning Chiangkai sina Guning at Leng Xiaoteng na naglalakad sa tindahan at sinabing, karamihan sa mga produkto ay inilagay sa mga stand. Ilang manggagawa sa tindahan ang natulala sa hitsura ni Guning at Leng Xiaoteng nang maglakad sila patungo sa kanila. Sa sandaling ito, biglang sumugod ang isang binata na may kargang babae sa kanyang likuran. Namumutla ang mukha ng babae at tila nakaramdam ng matinding sakit. Ang lalaki ay nag-aalalang sumigaw, mayroon bang gamot para sa dysmenorrhea? Ang aking kasintahan ay nagdurusa sa dysmenorrhea. Ang lalaki ay nakikipag-usap sa kanyang kasintahan, at biglang dumating ang regla ng kanyang kasintahan. Ang kanyang kasintahan ay palaging dumaranas ng dysmenorrhea, isa, sa kanyang regla, at masakit ito sa bawat oras. Oo, ang batika ay isang babae, at sumagot siya nang marinig niya ang pagtawag ng lalaki para sa tulong. Bagamat magbubukas na bukas ang botikang ito, hindi niya itataboy ang kanyang potensyal na customer. Inilapag ng lalaki ang kanyang kasintahan sa sofa. Hindi nagtagal, bumalik ang pinuno na may dalang kahon ng gamot. Kunin mo ito, at magiging maayos siya sa loob ng ilang minuto. Ito ay lubos na tumatagal ng minuto kung ang gamot na ito ay magkakabisa sa loob ng ilang minuto, dahil karaniwang ito ng 12 ng minuto o kahit na oras. Hindi na nagtanong pa ang lalaki at agad itong binuksan. May 6 na maliliit na bote na kasing laki ng daliri sa kahon. Uminom ka muna ng isang bote, sabi ng pinuno. Binuksan ng lalaki ang isang bote at tinulungan ang kanyang kasintahan na kunin ito. Nang pumasok ang likido sa kanyang bibig, nakaramdam siya ng kaunting tamis at hindi lang ito nakakatakot. Damaloy ang malamig na likidong gamot sa kanyang lalamunan. Sa sandaling ang likidong gamot ay dumating sa kanyang tiyan, ang kanyang sakit ay unti-unting naibsan, at ang babae ay hindi nakakaramdam ng labis na sakit pagkatapos lamang ng 1 minuto. Paano ito? Kinakabahang tanong ng lalaki. Napakasarap, sabi ng girlfriend niya. Wow, nakakamangha ang gamot na ito. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon pagkatapos lamang ng 1 o 2 minuto. Mahal, bumili pa tayo nito. Mga ad ng Pub Future. Walang problema, nakahinga naman ng maluwag ang lalaki na mukhang maayos na ang girlfriend niya ngayon. Magkano ito?
Tanong niya sa pinuno. 60 yuan, sabi ng pinuno. Ang gamot na ito ay naglalayong mabawasan ang pananakit ng tiyan. Hindi lamang dysmenorrhea, ngunit masama rin ito para sa pangkalahatang pananakit ng tiyan. Pakibigyan mo ako ng isa pang 5 kahon nito. Hindi inisip ng lalaki na ang gamot na ito ay mahal, bagaman ang presyo nito ay 2 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang gamot. Pumunta ang pinuno para kumuha ng 5 kahon at binayaran ito ng lalaki sa counter. Sa sandaling ito, ang kanyang kasintahan ay nakakalakad ng mag-isa. Dahil dinala siya ng kanyang nobyo, marami ang nakapansin sa kanila at nagtataka kung ano ang nangyayari. Nang mag-walkout siya, nagulat ang lahat. Hey, miss, anong nangyari sa'yo kanina? Bakit kaya mo lumabas mag-isa ngayon? Tanong ng isang matandang babae sa kanya na may pagtataka. Parang medyo nahihiya ang babae, pero sumagot pa rin, I always suffer from dysmenorrhea on my period. Naglakad lang kami ng boyfriend ko sa botika na ito, kaya pumasok kami at bumili ng kahon ng gamot. Napakabisa ng gamot at mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon. Talaga, nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Kung gayon, kailangan ko ring bumili ng ilan para sa aking anak na babae. Sabi ng isa pang babae at pumasok sa pharmacy. Nako, bibili rin ako ng para sa aking manggang. Sabi ng isa pang matandang babae at humakbang papasok sa botika. Enye 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Mayroon bang iba pang mabisang gamot sa tindahan? Tanong ng isang lalaki. Pumasok tayo sa loob at suriin natin ito. Sabi ng isa pang lalaki, at naglakad na rin sa pharmacy. Napansin sila ng ibang tao sa paligid na isa-isang naglalakad papunta sa botika, at na-curious din sila. Nang magsimula na, parami ng parami ang sumunod sa iba na naglalakad sa loob dahil sa curiosity. Bilang karagdagan, marami sa kanila ang nakakuha ng maraming gamot sa isang pagkakataon. Anyway, hindi naman masamang maghanda ng ilang mabisang gamot sa bahay. Dahil ang botika na ito ay naitatag na, ang mga tao ay naniniwala na ang mga gamot sa loob nito ay lahat ay nasa ligtas at ligtas. Bagamat ang mga gamot sa botikang ito ay mas mahal kaysa sa iba pang mga parmasya, maraming tao ang naniniwala na ang kanilang mga presyo ay mas mataas sa isang kadahilanan. May isang batang babae na nagkaroon ng allergy dahil sa pagkain ng mangga. Walang silbi ang paglalagay ng pamahid, at nagkaroon siya ng masamang reaksyon sa pagbubuhos. Binigyan ng isang tindera ang babae ng 50 ml na lotion ng sabay-sabay, na maayos ang pagkakabalot, at napakabisa rin ng gamot na ito. Sa simula, inakala ng dalaga na ito ay masyadong mahal, kaya sinabihan siya ng pinuno na subukan ito ng libre. Matapos ilapat ito ng ilang minuto, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang balat. Kung ipagpapatuloy niya ang paglalagay ng lotion ng 3 beses sa isang araw, siya ay ganap na gagaling mula sa allergy. Bukod dito, ang lotion na ito ay epektibo rin sa pag-alis ng mga marka ng acne. Sa makatuwid, ito ay napakapopular sa mga batang babae. Walang pagdadalawang isip na binili ito ng dalaga. Binili rin ito ng ibang mga batang babae sa parmasya matapos makita ng sarili nilang mga mata ang epekto nito. Ang ilang mga tao ay bumili ng maraming uri ng gamot para sa kanilang sarili o sa kanilang pamilya din ayon sa mga sakit na mayroon sila, tulad ng sipon, rayuma, pananakit ng kasukasuan, at iba pa. Iyon ay lahat ng karaniwang sakit, ngunit hindi malala, kaya maaari itong mapanatili sa ilalim ng kontrol sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot. Ang Colaine Pharmacy ay nagbigay ng lahat ng mga gamot para sa mga karaniwang sakit. Bakit pare-pareho ang brand ng mga gamot dito? May biglang nagtanong. Paliwanag ng isang tindero. Ito ay isang direktang pagbebenta na tindahan ng isang kumpanya ng parmasyutiko, kaya mayroon lamang ang kanilang tatak, ngunit ang tatak ay sumasaklaw sa lahat ng mga karaniwang sakit. Tingnan mo, marami ring skincare products. Napakamahal nila. Paliwanag naman ng isa pang tindera. Kung magdadalawang isip ka dahil sa presyo nito, maaari mo munang subukan ang sample nito. Kung gusto mo,
maaari kang bumili ng higit pa pagkatapos nito. Talaga, nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang dalaga, at kumuha ng 3 libreng sample ng skin toner, emulsion at serum. Ang ibang mga batang babae ay nakakuha ng parehong mga libreng sample. Mga ad ng Pub Future. Sa loob ng 12 minuto, may 12 ng mga customer na pumapasok at lumalabas sa batika na ito. Bagamat kalahati lang sa kanila ang nakabili, nakagawa pa rin sila ng ilang libong yuan. Ito ay talagang magandang simula. Nakita ni Guning at ng iba pa ang lahat sa lounge, at lalo na nasa sabik si Ning Chiangkai. May nasisiyahan ding ngiti sa labi ni Guning. Sa totoo lang, nagulat siya na ang batika na ito ay maaaring kumikita sa loob ng maikling panahon bago pa man ito magbukas. Bandang 9 AM, umalis sina Guning at Leng Xiaoteng. Diretso silang bumalik sa bahay ni Leng Xiaoteng. Gayunpaman, habang pauwi, natanggap ni Leng Xiaoteng ang tawag ni Xu Jinchen. Hoy, Xiaoteng, dahil nasa kabisera ngayon si Guning, bakit hindi ka makisalo sa amin? Hindi ito sinagot kaagad ni Leng Xiaoteng, ngunit tumingin kay Guning na humihingi ng kanyang opinyon sa katahimikan. Naririnig ni Guning ang boses ni Xu Jinchen sa telepono at hindi ito tumanggi. Pagkatapos, pumunta sila sa itinakdang lugar. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Guning, at ang tumatawag ay si Xingpang na nasa City Teng. Kumusta, Tiyo Xing? Sabi ni Guning. Boss, ang Burma ay gaganapin ang taunang public jade bid sa ika-28 sa susunod na buwan. Dadalo ka ba? Tanong ni Xingpang. Ang public jade bid ay ginaganap isang beses bawat taon sa Burma, at ito ang pinakamalaking public jade bid na aktibidad sa Burma. Ang public jade bid ay ang pinakakapana-panabik na kompetisyon para sa mga jade merchant. Ito ay isang komprehensibong kompetisyon ng kayamanan, paningin at katapangan. Bago ang simula ng public jade bid, lahat ng hilaw na materyales ng jade ay binilang at ipinahiwatig ang bigat nito pati na rin ang reserbang presyo. Ang reserbang presyo ay karaniwang mababa. Ang lahat ng mga hilaw na materyales ay ipinakita sa publiko sa loob ng 3 araw. At isa-isang sinusunod ng mga mangangalakal ng jade ang lahat ng mga exhibit upang piliin kung ano ang kailangan nila. Pagkatapos, sinuri nila ang presyo nito upang matukoy ang pinakamagandang presyo ng bid bago ito ilagay sa kahon ng pagbid. Napakahigpit ng Burma tungkol sa mga mapagkukunan ng jade. Ito ay legal lamang ng kalakalan sa public jade bid, at lahat ng iba pang uri ng kalakalan ay ituturing na smuggling. Bagamat mayroon ng sariling hilaw na materyal na bundok si Guning. Nagpapatakbo siya ngayon ng isang jade provider, kaya kailangan niya ng maraming hilaw na materyales. Sa simula, binalak ni Guning na bisitahin ang Burma upang bumili ng mga hilaw na materyales kapag siya ay malaya. She had her telepathic eye space after all, kaya hindi siya nag-aalala na mahuli siya dahil sa smuggling. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, ang public jade bid ay gaganapin sa susunod na buwan. Katapusan na ng buwang ito, kaya mayroon pa siyang 1 buwan para paghandaan ito. Kaya niyang ayusin ang mga nangyayari sa loob ng 1 buwan. Mga ad ng Pub Future. Oo naman, bakit hindi, sabi ni Guning. Narinig ni Leng Xiaoteng ang kanilang usapan sa telepono, at naisip na maaari siyang makakuha ng kahit 1 linggong libre sa susunod na buwan. Kung libre ako sa susunod na buwan, sasama ako sa iyo, sabi ni Leng Xiaoteng. Malaki, sumang-ayon si Guning. Ilang sandali matapos ibaba ni Guning ang tawag kay Xingpang, tinawagan siya ni Jiang Roiken pagkatapos niyang mag-alinlangan ng mahabang panahon. Hoy, anong ginagawa mo ngayon? Gusto mo bang sabay na kumain sa labas? Sabi ni Jiang Roiken. Nang marinig ang boses, nalaman kaagad ni Leng Xiaoteng kung sino siya, at nalilito siya kung paano nakilala ni Guning si Jiang Roiken. Salamat, ngunit mayroon akong appointment sa aking kaibigan, sabi ni Guning, na medyo masama ang pakiramdam. Well, fine, pwede tayong kumain ng sabay sa susunod.
Medyo nadismaya si Jiang Roycan, ngunit hindi nagpumilit. Oo naman, sabi ni Guning sa kaibinabaang tawag. Familiar ka ba sa kanya? Sabi ni Leng Xiaoteng na naninibugho. Naramdaman ni Guning ang mga emosyonal na pagbabago ni Leng Xiaoteng, nagsuot siya ng nagbibitiw na tingin ngunit nagpapaliwanag pa rin. Hindi ako. Na-encounter ko lang siya noong tumakbo ako sa umaga kahapon, at nakilala ko siyang muli nang tumambay ako kay Xu Qingyin kagabi. Saglit lang tayong magkakilala. Nang marinig iyon, mas nainggit si Leng Xiaoteng. 2 beses mo lang siyang nakilala, at ibinigay mo na sa kanya ang iyong numero ng telepono at pumayag ka pa kumain kasama siya sa susunod. Natuwa si Guning sa kanyang nagseselos na kasintahan. Gayunpaman, naisip niya na makatuwirang hindi siya nasisiyahan, dahil marami siyang kaibigang lalaki habang kakaunti ang kaibigan niyang babae. Sa totoo lang, nanatili si Guning ng magalang na distansya para sa kanyang mga kaibigang lalaki. Hindi alam ni Guning kung ano ang gagawin nang makitang nagseselos si Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya ito masisisi. Sa halip, naging mas matiisin siya at malinaw na ipinaliwanag, kaibigan siya ni Qingyin, at apo ni Master Jiang, kaya hindi nararapat kung tumanggi akong makipagpalitan ng mga numero ng telepono sa kanya. Pwede akong gumawa ng dahilan sa susunod kung tatawag siya ulit. Nang marinig iyon, natuwa si Leng Xiaoteng. Inimbitahan sila ni Xu Jinchen na kumain ng magkasama sa Presidential Suite sa Jinlin Hotel na negosyo ng pamilya ni Xu Jinchen. Maraming kagamitan sa laro sa loob, tulad ng billiard table, KTV, mahjong, at darts para makapaglibang ka kasama ng iyong mga kaibigan pagkatapos kumain. Dumating sina Guning at Leng Xiaoteng ng 5:30 PM, at naglalaro na ang kanilang mga kaibigan. 4 silang lahat, kasama sina Xu Jinchen, Jinbei, Xu Qingyin at Guana. Kumusta, Xiaoteng, Guning? Sa sandaling pumasok sina Guning at Leng Xiaoteng, sinalubong sila nina Xu Jinchen at Jinbei na naglalaro ng Q Sports, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalaro. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Si Xu Qingyin at Guana ay kumakanta sa KTV room, ngunit hindi malakas ang musika, kaya narinig nila si Xu Jinchen na nakikipag-usap kay Leng Xiaoteng. Nagulat si Guana na dumating si Leng Xiaoteng kasama si Guning at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya alam ang relasyon ni Guning kay Leng Xiaoteng. Oh, nandito na si Guning. Tuwang-tuwa si Xu Qingyin, at tumayo at naglakad palabas. Teka, bakit sumama si Guning kasama si Xiaoteng? Tanong ni Guana ngunit wala na si Xu Qingyin, kaya sinundan niya ito kaagad palabas. Paglabas nila, nakita nila si Guning na nakatayo sa gilid ni Leng Xiaoteng, at tinutulungan niya itong alisin ang kanyang backpack. Nagulat si Guana. Mag-asawa ba sila? Mga ad ng Pub Future. Kumusta, Xiaoteng, Guning? Sabi ni Xu Qingyin sa kanila. Napatulala na si Guana, at hindi makapagsalita. Iniwan ni Guning si Leng Xiaoteng mag-isa at naglakad papunta sa kanila. Hinailan nina Xu Qingyin at Guana si Guning sa KTV room at tinanong siya ni Guana, Guning, ano ang relasyon mo kay Lord Leng? Siya ang boyfriend ko, sabi ni Guning. Ano? Si Guana ay ganap na nabigla ngayon. Bagamat hindi siya pamilyar kay Leng Xiaoteng, maraming beses na niya itong nakilala dahil sa pagkakaibigan nila ni Xu Qingyin. Sa simula, labis na naaakit si Guana sa nakamamanghang hitsura at sexing katawan ni Leng Xiaoteng, at sinubukan pa niya itong akitin. Gayunpaman, palagi itong lumalayo sa kanya, at natatakot siya sa malamig nitong mga tingin. Iniisip noon ni Guana na malamang ay hindi gusto ni Leng Xiaoteng ang mga babae. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Xu Qingyin na si Leng Xiaoteng ay hindi isang bakla. Dahil doon, lubos na namangha si Guana na bigla siyang nagkaroon ng kasintahan ngayon. Bagamat hinangaan ni Guana si Leng Xiaoteng noon, hindi siya binigyan ni Leng Xiaoteng ng anumang tugon, kaya sumuko na siya at na-stress pa siya nang makita siya. Sa makatuwid, labis siyang nagulat, ngunit hindi nagseselos. Guning,
Ikaw ang kasintahan ni Lord Leng. Nakakamangha iyon, sabi ni Guana. Ngumiti si Guning, ngunit hindi nagsalita dahil naiintindihan niya kung bakit nabigla si Guana gaya ng iba ng mabalitaan nilang may kasintahan si Leng Xiaoteng. Gayunpaman, nagtataka si Guning tungkol sa reaksyon ni Master Leng nang malaman niya ito. Ang hindi niya alam ay alam na ni Master Leng na hindi single si Leng Xiaoteng. Bukod dito, sabik siyang makilala ang kasintahan ng kanyang apo. Kung tutusin ay nagkita na sila, ngunit ni isa sa kanila ay walang alam. Sinisi ni Guana si Xu Qingyin. Qingyin, bakit hindi mo sinabi sa akin na may kasintahan si Lord Leng, at ang girlfriend niya ay si Guning? Oh, nakalimutan ko. Kinusat ni Xu Qingyin ang kanyang mga mata at mukhang inosente. Mga ad ng pub future. Binitawan siya ni Guana, pagkatapos ay tinitigan si Guning. Sabihin mo sa amin, sino ang unang humabol sa isa? Hinabol niya ako, sabi ni Guning. Oh my God! Gulat na bulalas ni Guana. Sa kanyang pagtataka, si Leng Xiaoteng, na tila napakalamig at laging lumalayo sa mga babae ay hinahabol ang isang babae sa sarili niyang pagkukusa. Maganda ba ang pakikitungo niya sa iyo? Naiinip ka bang kasama siya? Hindi ka ba nakakaramdam ng stress sa pakikipagrelasyon sa kanya? Tanong ulit ni Guana. Haha, tumawa ng malakas sina Guning at Xu Qingyin, ngunit pareho silang naiintindihan kung bakit niya itatanong ang mga tanong na iyon. Well, kahit gaano siya ka-cold sa iba, lagi siyang mabait at malambing sa harap ko. Hindi naman ako naiinip na kasama siya. Mas masaya ang buhay ko kaysa dati, sabi ni Guning na may ngiti sa kanyang mukha. Natutuwa akong marinig iyon, dahil sinabi ni Guning, hindi nag-alala si Guana. Nako, sinabi sa akin ni Qingyin na nakagawa ka na ng sarili mong brand ng skincare products. Bukas na yan ha. Pupunta ako doon para mamili kasama ang mga kaibigan kong babae. Sabi ni Guana. Malaki, sabi ni Guning. Sinabi ko na sa lahat ng kaibigan kong babae sa WeChat, at tingnan din nila, sabi ni Xu Qingyin. Oh, tama, dapat ko ring gawin iyon, sabi ni Guana at nagpadala rin ng mga mensahe sa kanyang mga babaeng kaibigan sa pamamagitan ng WeChat. Guning, bakit hindi natin idagdag ang isa't isa bilang mga kontak sa WeChat? Tanong ni Xu Qingyin kay Guning. Sige, bakit hindi? Kinuha ni Guning ang kanyang telepono. Hindi ako madalas gumamit ng WeChat. Maaari mo akong tawagan kung ito ay isang emergency. Walang problema, sabi ni Xu Qingyin. Add mo rin ako, sabi ni Guana. Pagkatapos, nagdagdag sina Guana, Xu Qingyin at Guning sa isa't isa bilang mga kontak sa WeChat. Wow, Guning, wala kang naipost sa iyong mga sandali. Nagpost kami ni Ana ng hindi mabilang na mga selfie o mga larawan ng pagkain o magagandang tanawin. Nagulat si Xu Qingyin matapos suriin ang mga sandali sa WeChat ni Guning. Hindi ako fan ng paggawa niyan, sabi ni Guning. Nagpadala si Guana ng maraming mensahe tungkol sa brand ng skincare ni Guning, at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng feedback. May nagsabi na hindi nila ito nagustuhan dahil hindi ito isang international brand. Ang ilan ay nagsabi rin na ang mga internasyonal na tatak ay maaari ding maging lubhang kakilakilabot. Para sa kapakanan ni Guana, marami pa rin ang nagpasya na tingnan. Si Guana ay ipinanganak sa isang napakayaman na pamilya mismo kaya siya, syempre, ay hindi magre-rekomenda ng masasamang bagay kung sinubukan niya ang mga ito. Kahit na ang brand ng skincare ni Guning ay hindi pa masyadong sikat, handa din ang mga kaibigan ni Guana na subukan ito para pasayahin si Guana. Hindi lahat ng nakipag-ugnayan sa WeChat ni Guana ay may malapit na relasyon sa kanya. At maraming batang babae ang ipinanganak sa medyo mas mahirap na pamilya kaysa sa pamilyang Go, kaya lahat sila ay gustong sumakay sa mga coattail ng pamilyang Go. Hanggat maaari nilang mapanatili ang magandang relasyon sa pamilyang Go, posibleng tulungan sila ng pamilyang Go sa hinaharap. Kahit na hindi nila kailangan iyon, hindi naman masamang bagay na mapanatili ang magandang relasyon sa pamilyang Go. Walang pakialam si Guana sa kanilang mga opinyon. Hindi niya pipilitin ang mga ito na bilhin ang mga produkto.
Nagkwentuhan at nagkantahan silang tatlo sa KTV room hanggang 6 p.m. Kung hindi dumating si Xu Jinchen para sabihin sa kanila na sabay silang kumain, hindi sana sila makaramdam ng gutom. Sa hapunan, si Leng Xiaoteng ay patuloy na naglalagay ng pagkain sa mangkok ni Guning, at tinulungan pa siyang magbalat ng hipon, na nagdulot ng matinding inggit sa iba pang apat na single. Mga ad ng Pub Future. Hey, wala ka bang pakialam sa nararamdaman namin? Sabi ni Xu Jinchen. Alam ni Guning at Leng Xiaoteng na ang iba sa paligid ng mesa ay walang asawa pa rin, ngunit ipinakita pa rin nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa sa harapan nila mismo. Eksakto, sabi ni Guana. Mahal ko ang kalayaan, ngunit ngayon gusto ko ng pag-ibig. Noong nag-iisa ka, naramdaman mong malaya ka, at magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Gayunpaman, kahit papaano ay nasaktan ka sa pag-ibig nang makita mo ang isang mapagmahal na mag-asawa. Bakit? Hindi ka single dahil sa amin, sabi ni Leng Xiaoteng, at nataman ang punto. Sige. Pipili ako ng lalaki sa mga humahabol sa akin ngayon para maging boyfriend ko. Sabi ni Guana, parang napakaseryosong desisyon. Sobrang inggit ako sa'yo. Mayroon ka pa ring mga pagpipilian, ngunit sa palagay ko ay wala ako, sabi ni Xu Qingyin. Si Xu Qingyin ay maganda, may pinag-aralan, at mula rin sa isang napakayaman at makapangyarihang pamilya sa kabisera. Kaunti lang ang mga lalaki na kapareho niya, ngunit marami rin siyang hinahangaan. Gayunpaman, wala siyang nagustuhan sa kanila. Hindi dahil mataas ang standards niya sa kanyang kasintahan, ngunit dahil ang mga lalaki ngayon ay puro mga egotista na nagtutulak sa mga resulta. Kahit na si Xu Qingyin ay may mataas na pamantayan para sa kanyang kasintahan, mayroon siyang kumpiyansa na magtakda ng mga patakaran. Sa katunayan, hindi niya hiniling na ang lalaki ay ipanganak sa isang napakayaman o makapangyarihang pamilya tulad niya, ngunit dapat itong maging outstanding at maganda. Gayunpaman, wala pa siyang nahahanap na sinumang nakakatugon sa kanyang mga pamantayan. Higit sa lahat, may masamang epekto sa kanya ang dating nobyo. Bagamat ang kanyang dating kasintahan ay nagmula sa isang medyo makapangyarihang pamilya sa kabisera din, ang kanyang pamilya ay halos hindi maihahambing sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pinag-isipan ni Xu Qingyin. Mga ad ng Pub Future. Sa kasamaang palad, sinamantala lang siya ng kanyang dating nobyo. Eksakto dahil ang pamilya ng kanyang dating kasintahan ay medyo makapangyarihan. Ngunit hindi masyadong makapangyarihan sa kabisera, hindi siya makatanggap ng mga liham ng imbitasyon mula sa maraming mga high-end na partido. Ang pamilyang Xu, sa kabilang banda, ay isa sa pinakamayamang pamilya sa kabisera, kaya palaging iniimbitahan si Xu Qingyin na dumalo sa mga high-end na party na iyon. Sa makatuwid, ang kanyang ex-boyfriend ay sumakay sa kanyang coattails upang palawakin ang kanyang sariling network. Ilang beses na siyang tinulungan ni Xu Qingyin, ngunit hindi nasiyahan ang dating kasintahan. Hiniling pa niya na makipagkita sa isang tiyak na figure. Pagkatapos noon, labis na nadismaya si Xu Qingyin, at nakipaghiwalay sa kanya pagkatapos ng isang marahas na away. Sa kabuuan, medyo nasaktan pa rin si Xu Qingyin sa relasyong ito, at hindi naka-move on hanggang lumipas ang isang buwan. Bagamat isang taon na ang nakalipas, at nalampasan na niya ang kanyang dating kasintahan, parang bangungot pa rin ito sa kanyang isipan. Natatakot siyang makasalubong muli ang malagim na karanasang iyon, kaya hindi niya kayang tanggapin ang ibang lalaki o madaling umibig ngayon. Tara, mas marami kang hinahangaan kaysa sa akin. Huwag kang maawa sa akin, sabi ni Guana. Bilang matalik na kaibigan ni Xu Qingyin, syempre, alam ni Guana kung bakit mukhang malungkot si Xu Qingyin ngayon, ngunit naisip niya na si Xu Qingyin ay dapat maging mas matapang sa pag-ibig. Tunay na mas marami ang masasama kaysa sa mabubuti sa mundong ito, ngunit hindi ito mahirap na wala ng mabubuting tao. Hindi lahat ng lalaki ay kumilos tulad ng dating kasintahan ni Xu Qingyin. Bilang karagdagan, natutunan ng mga batang babae kung paano magmahal mula sa mga nakaraang kakilakilabot na karanasan. Ginawa rin ni Guana,
ngunit hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Go-ana para sa tunay na pag-ibig. Gustong-gusto niya ang pagiging malaya, at hinaanggad din niya ang pagiging malaya. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Fine, hindi pa ako nakakahanap ng lalaking magugustuhan ko, sabi ni Xu Qingyin. Oh, Guning, nabalitaan ko na bukas ang tindahan mo, sabi ni Xu Jinchen. Oo, sagot ni Guning. Pupunta ako sa aking mga kaibigan para suportahan ka, sabi ni Xu Jinchen. Bakit naman kayo pupunta doon? Iyan ay mga mukhang pang-aalaga ng balat ng babae, sabi ni Xu Qingyin na may paghamak. Hindi niya alam na mayroon ding batika si Guning. Nang marinig iyon, inikat ni Xu Jinchen ang kanyang mga mata kay Xu Qingyin pagkatapos ay sinabi, pumunta ako para suportahan si Guning ng may kabaitan, okay. Mabuti, napamura si Xu Qingyin. Pagkatapos kumain, kumanta pa sila ng mas matagal sa KTV room bago sila naghiwalay. Nang bumalik sina Guning at Leng Xiaoteng sa bahay, idiniin siya ni Leng Xiaoteng sa kama. Buong araw niyang hinihintay ang sandaling ito. Hinawakan ng kamay ni Leng Xiaoteng ang bawat pulgada ng kanyang balat, na ikinapukaw ng kanyang pakiramdam. Nang mapasok siya nito sa dulo, medyo nasiyahan siya. Kasabay nito, naramdaman din niya ang isang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan mula sa isang lugar na malalim, at ang kanyang katawan ay naghalo sa kanya. Kinaumagahan, maaga pa ring bumangon si Zhang Ruiken at lumabas para tumakbo. Hindi siya tumakbo ng matagal, ngunit nanatili pa rin sa isang lugar, dahil natatakot siyang mamis niya si Guning. Kung naghihintay siya sa kanya sa isang partikular na lugar, makikita niya si Guning kapag dumaan siya. Gayunpaman, wala pa rin si Guning kaninang umaga. Si Zhang Ruiken ay mas nabigo kaysa dati. Di ba sabi niya araw-araw siyang tumatakbo sa umaga? Bakit 2 araw siyang wala? May problema ba siya, o iniiwasan niya ako? Napaisip si Zhang Ruiken sa sarili. Hindi ito maisip ni Zhang Ruiken, at umuwing malungkot. Naghahanda si Tang Qingyang ng almusal nang umuwi si Zhang Ruiken na may halatang pagkabigo muli. Anong nangyari? Bakit parang galit na galit ka na naman? Hindi mo siya nakita ngayon? Tanong niya. Manam, sabi ni Zhang Ruiken, ibinagsak ang sarili sa sofa, nakatitig sa kisame ng walang hitsura sa kanyang mukha. Akala ko lang na gusto mo siya, pero mukhang in love ka na ngayon, sabi ni Tang Qingyang. Ang mood ni Zhang Ruiken ay lubos na naapektuhan ni Guning ngayon. Ang Envol Beans ay ang unang plataporma upang ipakita ang kabanatang ito. Oo, hindi ito itinanggi ni Zhang Ruiken. Actually, hindi niya akalain na mai-inlove siya sa isang girl at the first sight at ngayon ay mas lalo siyang nahuhulog ng mamis niya ito. Gayunpaman, hindi naman niya kasalanan iyon. Napakahusay at kaakit-akit ni Guning. Siya ay dapat magkaroon ng hindi mabilang na mga tagahanga. Mga ad ng Pub Future. Naglakad si Tang Qingyang papunta kay Zhang Ruiken at pinasigla siya. Sabihin mo sa kanya kung mahal mo siya. Hindi niya malalaman ito kung hindi mo sasabihin ng malakas. 2 beses pa lang kami nagkita. Ayokong isipin niya na madali ako, sabi ni Zhang Ruiken. Tama ka, sumang-ayon si Tang Qingyang. Ngunit nakaramdam siya ng pag-aalala na makita ang kanyang malapit na kaibigan na sobrang sama ng loob. Kung ikukumpara sa ibang mga lalaki ngayon. Si Zhang Ruiken ay talagang isang mapagkakatiwalaan, mabuting binata, kaya't si Tang Qingyang, bilang kanyang malapit na kapatid, ay ayaw siyang masaktan muli ng isang babae. Sinaktan si Zhang Ruiken ng isang babaeng umiibig, ngunit matagal na itong nangyari, at nakamove on na siya ngayon. Ang tunay na pag-ibig ay para lamang sa tamang tao. Nagising si Guning ng 7 AM. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, lumitaw sa kanyang paningin ang nakakamanghang, natutulog na mukha ni Leng Xiaoteng, at labis siyang naakit dito. Ang tan na balat ni Leng Xiaoteng ay mukhang napaka-sexy sa sikat ng araw. Ang walang kapintasan niyang mukha ay kasing ganda ng isang estatwa. Marahil ay hindi siya ang pinakagwapong lalaki sa mundo,
ngunit tiyak na siya ang pinakakaakit-akit sa kanyang paningin, at handa itong gawin ang lahat para sa kanya. Biglang iminulat ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga mata, at nagsuot ng masamang ngiti. Medyo natakot si Guning, ngunit hindi pa rin maalis ang kanyang mga mata sa kanyang ngiti. Nang makita iyon, lubos na nasisiyahan si Leng Xiaoteng, at nagsuot ng mas malawak na ngiti, na nagpasindek kay Guning. Nag-e-enjoy ka bang tingnan ako? Tanong ni Leng Xiaoteng sa kanyang husky voice. Oo, sabi ni Guning na nakikinig sa kanyang puso. Sige, sabi ni Leng Xiaoteng. Bakit hindi mo ako hinalikan? Si Guning, gayunpaman, ay tumigil sa pagtingin sa kanya at aalis na sana sa kama. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ni Leng Xiaoteng at walang pag-aalinlangan na idiniin sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Tumingin si Guning sa kanya, nakaramdam ng kaba. Mag-ehersisyo tayo sa umaga, sabi ni Leng Xiaoteng na may seryosong mukha. Mga ad ng pub future. Hindi, magbubukas ng tindahan ko ngayon, at dapat nandoon ako ngayong umaga. Pinilit ni Guning na alisin ang kanyang kontrol. Alam ko, kaya hindi magtatagal, sabi ni Leng Xiaoteng, at hinalikan siya para isara ang kanyang bibig. Hindi napigilan ni Guning, at nagsimulang nasiyahan sa kanyang paghalik at paghawak. Saglit lang ang foreplay ngayong araw bago siya pinasok ni Leng Xiaoteng. Matapos ang 12 minuto, huminto si Leng Xiaoteng. Niyakap niya si Guning habang naliligo ngayon. Alam niyang magiging abala ito ngayon, kaya hindi na siya muling mag-ehersisyo kasama niya. Pagkatapos magbihis ng mga bagong damit, sabay silang umalis ng bahay. Almost 9:30 AM na sila dumating. Maya-maya, dumating si Xu Jinchen na may dalang mga bulaklak upang batiin si Guning. Congratulations, sinabi ni Xu Jinchen kay Guning. Maraming salamat, kinuha ni Guning ang mga bulaklak mula sa kanya. Pagkatapos, dumating din si Jinbei na may dalang mga bulaklak. Nang makita ang kanilang sobrang gwapong sexing lalaki na nakatayo sa pintuan, maraming babae ang tumigil sa paglalakad. Wow, ang gwapo nila. Tingnan mo ang kanilang mga katawan. Model ba sila? Sila ay dapat na. Pwede rin silang artista. Kung sila ay mga artista, hindi mabilang na kababaihan ang masindak sa kanila. Nag-usap sila at nagpakuha ng maraming larawan sa kanila. May mga babaeng pumasok din sa tindahan para malapit sa kanila. Nang makita ang epekto ng mga gwapong lalaking iyon, sinabi ni Guning na kalahating seryoso at kalahating pabiro, maaari kang makaakit ng maraming customer para sa akin ngayon sa pamamagitan lamang ng pagtayo dito. Ang kasiyahan kong tumulong, ngumiti si Xu Jinchen. Hindi siya nakaramdam ng kahihiyan, gayon din si Jinbei. Sinundan ni Leng Xiaoteng si Guning sa buong oras. Nang minsang ngumiti si Xu Jinchen, isang grupo ng mga babae ang nagsisigawan sa tuwa. Oh, patay na ako ngayon. Ang kanyang ngiti ay pinapatay ako. Ako rin. Hey, ladies, bakit hindi kayo pumasok at tingnan? Maaari mong subukan ang mga bagay bago ito bilhin, sabi ni Xu Jinchen sa mga babaeng nakatayo pa rin sa labas at nag-aalangan na pumasok. Sa narinig, marami sa kanila ang sabay-sabay na tumakbo sa loob, hindi para sa mga skincare products, kundi dahil sa hindi mapaglabanan na alindog ng mga gwapong lalaki. Pagkatapos, parami ng parami ang mga babae ang naaakit sa sikat na tindahang ito. Hindi nagtagal, dumating si Xu Qingyin kasama ang kanyang ina na may dalang mga bangkos ng bulaklak sa kotse. Nang makita ni Mrs. Xu si Leng Xiaoteng na nakatayo kasama ang isang batang babae, at tila malapit sila, inikat niya ang kanyang mga mata sa gulat, at hindi makapaniwala. Qingyin, nakasuot ba ng itim na Xiaoteng ang lalaking nakatayo sa tabi ng babae? Tanong ni Mrs. Xu na may pagdududa, dahil hindi siya makapaniwala na tatayo si Leng Xiaoteng sa isang babae at may bitbit pa itong babaeng backpack sa kanyang kamay. Dahil ito ay isang backpack ng babae, hindi ito maaaring kay Leng Xiaoteng. At isa lang ang babae sa tabi ni Leng Xiaoteng, kaya dapat ay sa babae iyon. Oo, sabi ni Xu Qingyin.
Sino ang babae? Tanong muli ni Mrs. Shu. Girlfriend ni Xiao Teng. Guning ang pangalan niya, ang boss ng tindahang ito, pagmamalaki ni Shu Qingyin. Ano? Girlfriend ni Xiao Teng. May girlfriend na siya. Nagulat si Mrs. Shu sa narinig. Dahil alam niya na si Leng Xiaoteng ay hindi kailanman naging interesado sa mga babae. At si Master Leng ay bumaling pa sa kanya para humingi ng tulong sa pagpapakilala ng isang batang babae na may magandang reputasyon kay Leng Xiaoteng. Gayunpaman, hindi kailanman nagpakita ng interes si Leng Xiaoteng sa mga blind date. Kaya naman, talagang nagulat si Ginang Shu nang mabalitaan niyang may kasintahan na siya ngayon. Sa wakas ay naunawaan ni Shu Qingyin kung bakit ang kanyang ina ay tila nagtataka, dahil ang kanyang ina ay walang ideya tungkol dito. Naglakad sina Shu Qingyin at Mrs. Shu papunta kina Leng Xiaoteng at Guning mamaya. Binati ni Leng Xiaoteng si Mrs. Shu nang may paggalang, "Ikinagalak kitang makita, Tita Tan." Ang apelyido ni Mrs. Shu ay Tan, kaya tinawag siya ni Leng Xiaoteng na Tia Tan. Xiaoteng, ang tagal na. Nakangiting sabi ni Mrs. Shu, pagkatapos ay tumingin kay Guning. Ang gandang babae. Bakit hindi mo siya ipakilala sa akin? Ito ang aking kasintahan, si Guning, masayang sabi ni Leng Xiaoteng. Sa tuwing ipinakilala niya si Guning sa kanyang mga kaibigan o kamag-anak, nakaramdam siya ng pagmamalaki at kasiyahan. Napansin din ni Mrs. Shu ang pagmamahal ni Leng Xiaoteng sa dalaga. Tila mahal na mahal siya ni Leng Xiaoteng. Natutuwa akong makilala ka, Tita Tan. Binati ni Guning si Ginang Shu nang may malaking paggalang. Ikinagalak na makilala ka rin, sabi ni Mrs. Shu. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Guning, kahit papaano ay nagustuhan niya ito. Oh, narinig ko mula kay Qingyin na ikaw ang amo ng tindahang ito. Tanong ni Mrs. Shu. Oo. Tita Tan, mangyaring tumingin sa paligid hanggat gusto mo, at maaari kang magkaroon ng 20% diskwento anuman ang gusto mong bilhin, magiliw na sabi ni Guning. Well, pumunta ako dito para mamili. Sa totoo lang, ang mga facial mask na ipinadala mo sa Qingyin ay talagang maganda. Mas maganda ang balat ko ngayon pagkatapos gumamit ng mga produkto ng skincare kaysa dati, nasa sabik na sabi ni Mrs. Shu, parang isang batang babae na kakakuha lang ng paborito niyang candy. Sa katunayan, hindi na naghihintay si Ginang Shu na tumingin sa paligid ng tindahan. Lahat ng kababaihan ay nagmamalasakit sa kanilang hitsura. Isang karangalan na magkaroon ng iyong pag-aproba, at umaasa akong magugustuhan ng mga tao ang tatak na ito, sabi ni Guning nang may katapatan. Siyempre gagawin nila. Bago ba ito? Tanong ni Mrs. Shu. Oo, ito ay isang bagong itinatag na tatak ng aking sarili at lahat ng mga produkto ng pangangalaga sa balat ay ginawa ng sarili kong pabrika ng medikal, sabi ni Guning. Ano? Nagulat muli si Mrs. Shu. Sa simula, naisip niya na si Guning ay nagpapatakbo lamang ng maliit na tindahang ito. Sa kanyang pagkamangha, itinatag ni Guning ang tatak na ito sa kanyang sarili at mayroon din siyang pabrika ng medisina. Siya ay napaka hindi makapaniwala. Higit sa lahat, mukhang napakabata ni Guning. Wow, nakakamangha. Mukhang mas bata ka pa kay Qingyin, pero wala man lang naabot si Qingyin. Pinuri ni Mrs. Shu si Guning sa harap mismo ng sarili niyang anak. Nay, pakiusap, sabi ni Shu Qingyin na may pagbibitiw sa kanyang mukha. Bagamat wala pa siyang naabot, hindi ibig sabihin na hindi siya nagsusumikap para makamit ang isang bagay. Gusto lang niyang gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili, at hindi umasa sa impluwensya ng pamilya Shu, ngunit nabigo siya hanggang ngayon. Fine. Umasa si Guning sa kanyang sarili para itayo ang kanyang business empire, at kinailangang aminin ni Shu Qingyin na si Guning ay nagtatrabaho ng higit pa kaysa sa kanya, ngunit hindi siya sumuko. Bakit hindi ka gumawa ng isang bagay upang patunayan ito? Sabi ni Mrs. Shu kay Shu Qingyin. Napahiya si Shu Qingyin at nanatiling tahimik.
Hoy, mahal, sasama ako. Sa sandaling ito, sumugod si Guana, na sinundan ng 3 kabataang babae na may mga sariwang bulaklak. Hay, Tita Shu, binati ni Guana si Ginang. Shu, ikinagagalak kitang makita, Ana, sabi ni Mrs. Shu na may magiliw ng ngiti. Narinig ko mula kay Chinyin na ang kuzi ay isang mahusay na tatak, kaya hindi ko ito palalampasan. Pumunta din ako dito kasama ang mga kaibigan ko, sabi ni Guana. Nang makita ng 3 pang babae ang mga gwapong binata sa tindahan, lahat sila ay natigilan. Hindi nila nabawi ang kanilang isipan hanggang sa binanggit sila ni Guana, sabay-sabay nilang binati si Ginang. Shu, natutuwa akong makilala ka, Ginang. Shu, Panginoon Shu, si Mrs. Shu at Shu Jinchen lang ang kilala nila kaya binati lang sila. Sa 3 babaeng ito, 2 ang ipinanganak sa normal na mayayamang pamilya, habang ang isa ay mula sa isang pampulitika na pamilya. Gayunpaman, halos hindi pa rin maihahambing ang kanilang mga pamilya sa pamilya Shu, kaya medyo nabahala sila sa harap ni Ginang Shu at Shu Jinchen. Ikinagagalak kong makilala ka, maliban kay Leng Xiaoteng, lahat ng iba ay bumati sa kanila. 2 kabataang babae ang patuloy na nagbibigay ng mata kina Shu Jinchen at Jinbei, umaasang papansinin nila sila. Ang dahilan kung bakit hindi nila tinitigan si Leng Xiaoteng kahit na siya ang pinaka-outstanding sa kanila ay dahil may babaeng nakatayo sa tabi niya, at halatang mag-asawa sila. Kung maglakas loob silang titigan siya sa harap ng kanyang kasintahan, masusumbat sila ng iba. Gustong-gusto nila ang mga gwapo, malalakas na binata, ngunit hindi sila tanga. Kahit na hindi nila alam ang background ni Jinbei, hindi siya maaaring maging isang ordinaryong tao dahil kasama niya si Shu Jinchen. Dagdag pa, naramdaman nila na medyo pamilyar si Guning. Hindi mo ba naisip na mukhang pamilyar ang babaeng nakatayo doon? Sabi ng isang babae sa mga kaibigan niya. Oo, pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita, sabi ng isa pang babae. Napakaraming tao ang nakilala nila noon, kaya makatwiran na bigla nilang nakalimutan kung saan nila nakita ang isang partikular na tao. Nang marinig ang kanilang talakayan, sinabi ni Guana, hindi mo ba ipinadala sa akin ang pinakasikat na balita? Di ba sabi mo sa akin hinahangaan mo si Goddess Gu? Nakatayo siya doon. Tumpak na narinig ni Guana si Guning mula sa kanyang mga kaibigan. Ano? Nang marinig iyon, nagulat silang lahat, at sabay-sabay na tumingin kay Guning. Narinig na ni Guning at ng iba pa ang kanilang pag-uusap, kaya alam nila kung bakit sila mukhang nagtataka. Anong Diyosa Gu? Tanong ni Mrs. Shu na may pag-uusisa. Nay, si Guning ang babaeng nagligtas kay Hauran. Paliwanag ni Shu Qingyin. Ano? Ginawa iyon ni Guning. Nagulat din si Mrs. Shu. Tinanong siya ng mga kaibigan ni Guana. Ana, tulungan mo kaming tanungin si Goddess Gu kung handa siyang kumuha ng litrato kasama namin. Kahit na si Guning ay hindi isang bituin, siya ay isang pangunahing tauhang babae. Walang problema, sabi ni Guana, pagkatapos ay naglakad papunta kay Guning. Sa katunayan, medyo nakaramdam siya ng kaba dahil nakatayo si Leng Xiaoteng sa tabi ni Guning. Narinig ni Guning ang kanilang pag-uusap ngunit nanatiling tahimik. Guning, gusto ng mga kaibigan ko na magpakuha ng litrato kasama kapag katapos mong malaman na ikaw si Goddess Gu. Payag ka bang gawin ito? Tanong ni Guana. Bagamat nag-aatubili si Guning na gawin iyon, mukhang mayabang siya kapag tumanggi siya, kaya pumayag siya. Sa pahintulot ni Guning, agad silang naglakad papunta sa kanya ng may pananabik, at humakbang din si Leng Xiaoteng para mag-iwan sa kanila ng espasyo. Hindi nila masyadong inabala si Guning, at kumuha lang sila ng 2 larawan kasama si Guning nang magkasama. Pagkatapos, nag-post sila ng mga larawan sa kanilang mga sandali. Babae A. Hindi ba parang pamilyar itong Beauty in Black? Hulaan mo kung sino siya. Babae B. Sa wakas ay nakilala na ng personal si Goddess Gu. Babae C. Napakaganda ni Goddess Gu kahit walang makeup. Sa sandaling na i-post nila ang mga larawan, maraming tao ang nag-iwan ng mga komento sa ibaba.
Nakilala ng ilan sa kanila si Guning at tinanong sila kung saan nila siya nakilala. Ang ilan ay hindi at nagtanong sa kanila kung sino si Goddess Gu. Dapat ba nating sabihin sa kanila? Tanong ng isang babae. I think we better not. Makakaabala kay Goddess Gu. Sumasang-ayon ako. Sa makatuwid, hindi sila tumugon sa mga komento. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isa pang apat na dalaga, sila ay mga kaibigan ni Xu Qingyin. Nang lumakad sila, napansin nila si Guning sa unang tingin. Tatlo sa kanila ang natuwa, ngunit ang isa ay tila nagseselos. Ibinahagi din nila ang mga karaniwang kaibigan kay Guana, kaya nakita na nila ang mga larawan. Tatlo sa kanila ang humanga kay Guning, ngunit isa sa kanila ang ayaw sa kanya. Kinasusuklaman niya ang kagandahan at kakayahan ni Guning, at iniisip pa niya na mas mahusay siya kaysa kay Guning. Nang lumayo ang kanilang paningin kay Guning, nakita sila ng kanilang napakagwapong binata, at lahat sila ay natigilan. Nang mapansin ang babaeng nagseselos kay Guning si Leng Xiaoteng, bumili ng tibok ng kanyang puso. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang kaakit-akit na binata. Nine-love siya sa unang tingin. Gayunpaman, nang mapansin niya na si Leng Xiaoteng ay nakatayo malapit kay Guning at may dala pang backpack ng isang babae sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay naging malisyoso, nakatingin kay Guning. Siyempre, napansin ni Guning ang paghanga ng babae kay Leng Xiaoteng at ang pagkamuhi ng babae sa kanya. Alam niyang na-inlove ang babae kay Leng Xiaoteng. Bahagyang hindi nasisiyahan si Guning, ngunit wala siyang sinabi o ginawa sa ngayon. Ikinagagalak na makilala ka, Mrs. Xu, Lord Xu at Miss Gu. Bati nila sa kanila. Si Mrs. Xu at Xu Jinchen lang ang kilala nila, at ngayon lang nila nalaman ang pangalan ni Guning. Maliban kay Leng Xiaoteng na nanatiling tahimik gaya ng dati, magalang din silang binati ng iba. Dalawa sa mga babaeng dumating ay may mga nobyo, habang ang dalawa ay walang asawa, kaya ang mga babaeng nag-iisang babae ay gustong akitin si Leng Xiaoteng at ang iba pang mga lalaki. Kahit na gusto nilang gawin iyon, hindi sila nang ahas na makipag-usap sa kanila, dahil natatakot silang mapahiya ang kanilang sarili sa publiko. Sa halip, magkukunwari silang casual na lumalakad sa tabi nila at lalapit sa kanila kung papansinin nila sila. Sa kasamaang palad, walang sino man sa mga lalaki ang nagbigay ng sulyap sa kanila. Nang mag-10:10 AM, nagsimula ang opening ceremony. Pagkatapos, opisyal na binuksan ang tindahan. Mga ad ng Pub Future. Walang kasing daming importanteng tao sa seremonya ng pagbubukas sa kabisera gaya ng sa CTG. Xu Jinchen at Leng Xiaoteng ay nagplano na imbitahan ang ilang miyembro ng pamilya Xu at Shengxi Group na dumalo dito, ngunit tinanggihan ni Guning. Isa lamang itong batika at naglalayong gumaling ng mga sakit pati na rin ang pagsadyap ng mga tao, kaya hindi na kailangang gumawa ng publicity stunt. Nagpasya si Guning na i-promote si Kuzi sa tamang panahon. Sa tulong ng ilang sobrang gwapong lalaki, maraming babae ang naakit na mamili sa tindahan ng mga produkto ng skincare. Kuzi. Hindi ko pa narinig ang tatak na ito. Effective ba? Sabi ng babaeng humanga kay Leng Xiaoteng. Bakit hindi natin subukan? Sabi ng isa pang babae. Dahil lahat ng mga babae ay namili ng mga produkto ng skincare, hindi sila sinundan ni Leng Xiaoteng at ng iba pa, ngunit umupo sila sa lounge. Ang babaeng humahanga kay Leng Xiaoteng ay walang gaanong interes sa mga produkto ng pangangalaga sa balat ni Guning, at naglakad papunta sa Leng Xiaoteng mamaya. Hay, pwede bang makiupo dito? Masyadong maraming tao doon at kailangan ko nang magpahinga, magalang na sabi niya, saka umupo sa bakanteng upuan. Oh, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Diruna. Kaibigan ako ni Qingyin. Ikinagagalak na makita ka sa wakas, Miss D. Si Xu Jinchen, na palaging isang maginoo, ay magiliw na binati si Diruna. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Jinbei at Leng Xiaoteng at hindi man lang siya binigyan ng tingin. Ang pamilya Di ay isang napakayaman na pamilya sa kabisera din.
Bagamat hindi ito kabilang sa pinakamayayamang pamilya sa kabisera, ito ay isang kilalang pamilya. Oh, nagulat ako na kilala mo ako. Hindi inaasahan ni Diruna na narinig siya ni Shu Jinchen, at nakaramdam siya ng flattered. Bagamat ang pamilya Di ay isang napakayamang pamilya sa kabisera, halos hindi ito maihahambing sa pamilya Shu. Ang pamilya Shu ay nagmamay-ari ng 100 bilyong yuan sa kayamanan, habang ang pamilya Di ay mayroon lamang mas mababa sa 50 bilyong yuan. Nagkaroon ng malaking gap sa pagitan nila. Gayunpaman, medyo nadismaya si Diruna nang makitang hindi man lang nag-abalang sulyap si Leng Xiaoteng sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Maraming beses na binanggit ni Qin Yin ang iyong pangalan, sabi ni Shu Jinchen. Ngumiti si Diruna, pagkatapos ay sinulyapan sina Leng Xiaoteng at Zin Bei. Maaari ko bang malaman ang mga pangalan ng dalawang ginoo? Ginoo. Leng at Mr. Zin, sabi ni Shu Jinchen, ngunit hindi sinabi kay Diruna ang kanilang buong pangalan. Sa katunayan, gusto ni Diruna na makipag-usap kay Leng Xiaoteng, ngunit nakatuon si Leng Xiaoteng sa screen ng kanyang telepono at hindi binigyan ng tingin si Diruna. Si Leng Xiaoteng ay hindi nalulong sa mga mobile phone. Ngunit may nalaman lang siya tungkol kay Guning mula sa kanilang nakaraang pag-uusap, kaya hinanap niya ito sa internet noong siya ay libre ngayon. Alam niya ang kaunti tungkol sa ginawa ni Guning, ngunit hindi malinaw. Bagamat maayos na si Guning ngayon, sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi niya pagtulong sa kanyang tabi noong siya ay nasa panganib. Sa kabutihang palad, ligtas si Guning. Sabik si Diruna na mag-iwan ng magandang impresyon kay Leng Xiaoteng, ngunit nabigo siyang sakupin ang magandang pagkakataon na gawin iyon. Sa totoo lang, bagay na bagay si Diruna para kay Leng Xiaoteng ayon sa kanyang hitsura at background ng pamilya, ngunit ang pag-ibig ay hindi isang business deal. Sa kabilang panig ng tindahan, ang mga kababaihan ay naghahanap sa paligid ng mga produkto ng pangangalaga sa balat. Isang babae ang nagtatrabaho ng magdamag sa loob ng maraming araw, kaya nagkaroon siya ng mabibigat na madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Gumamit siya ng mga eye mask, ngunit wala itong silbi. Kahit na ang makeup ay hindi kayang takpan ang kanyang dark circles ngayon. Kaya naman, agad na inilabas ng isang tindera ang isang piraso ng cozy eye mask para sa babae. Upang kumbansihin ang lahat, kinuha ng tindera ang mga madilim na bilog ng una. Ang eye mask ay dapat ilagay sa mukha sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, sinabi ng isa pang babae na natatapos lang ay nagkaroon siya ng acne sa kanyang mukha. Kaya sinabihan siya ng tindera na tanggalin muna ang kanyang makeup, at maglagay ng isang piraso ng cozy facial mask pagkatapos kunan ng larawan ang kanyang mukha. Ang facial mask ay dapat ding ilagay sa mukha sa loob ng 10 minuto. Si Mrs. Shu at Guana, gayunpaman, ay hindi sumubok ng kahit ano, ngunit nagpadala ng 10 kahon ng facial mask at isang piraso ng bawat iba pang produkto ng skincare. Si Shu Qinyin, syempre, ay hindi aalis ng walang laman ang mga kamay. Sa parmasya, sinabi ng isang lalaki na aksidente niyang natamba ang kanyang tuhod sa isang sulok ng mesa, at may pasa sa paligid ng kanyang tuhod ngayon. Binigyan siya ng isang tindero ng pagsubok na gamot sa tindahan at inilapat ito sa kanyang tuhod. Pagkalipas ng ilang minuto, nawala ang kalahati ng pasa. Gumaling din agad ang isang may sipon pagkatapos uminom ng gamot ni Cola Ine. Nang makita iyon, maraming tao na nag-aalangan na bumili ng mga gamot dito nang walang pagkaintala, lalo na ang mga gamot sa malamig. Ang sipon ay isang pangkaraniwang sakit, kaya halos lahat ay bumili ng mga gamot para sa sipon. Pagkaraan ng 10 minuto, tinanggal ng babae ang kanyang eye mask, at ang kanyang dark circles ay kumupas ng husto, na medyo kitang-kitang kumpara sa litratong nakuha niya. Alinsunod dito, ang babae ay bumili ng 5 kahon ng maskara sa mata ng walang pag-aalinlangan, dahil palagi siyang nagtatrabaho ng huli. Hindi lang siya, maraming babae sa tindahan ang bumili din ng maraming eye mask. Kaunti lang ang natutulog ng maaga ngayon at karamihan sa mga tao ay nakasanayan ng matulog ng huli,
kaya napakadali para sa kanila na magkaroon ng dark circles. Dahil ayaw makipag-usap ni Leng Xiaoteng kay Diruna, nakaramdam siya ng pagkabagot at lumapit siya para tingnan kung ano ang kanilang ginagawa. Ang isa pang babae ay nagtanggal ng facial mask makalipas din ang 10 minuto, at higit sa kalahati ng acne sa kanyang mukha ay nawala, na isang himala sa mga mata ng mga babae. Gaano man kamahal ang mga facial mask na ginamit nila noon, matagal din itong natanggal sa acne. Gayunpaman, iba si Kuzi, at nagawa niyang alisin ang karamihan sa acne pagkatapos lamang ng 10 minuto. Walang dahilan para hindi nila ito bilhin. Bagamat ang mga Kuzi facial mask ay medyo mahal para sa mga karaniwang white-collar na manggagawa, ito ay napaka-epektibo pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, sa mga mata ng mayayamang babae, ang tatak na ito ay napakabago at mura, ngunit hindi nila papansinin ang antas nito hanggat ito ay epektibo. Sa makatuwid, parami ng parami ang mga kababaihan na bumili ng maraming facial mask. Tungkol naman sa babaeng nagtanggal ng facial mask, direktang tinulungan siya ng isang tindera na maglagay ng emulsion kasama ang face primer at BB cream. Pagkatapos noon, napakasarap ng pakiramdam ng babae at sabay-sabay na binili ang buong set na may kasamang emulsion, face primer, BB cream, kasama ang isang facial cleanser. Nagkakahalaga ito ng mahigit 10,000 yuan sa kabuuan, ngunit hindi siya nagkulang ng ganoong halaga. Bumili rin ang ibang babae ng isang buong set matapos masaksihan ang nakakagulat na epekto nito. Nang makitang sikat ang mga produkto ni Guning, medyo hindi nasisiyahan si Diruna. Mabisa man o hindi niya ito bibilhin, ngunit hindi niya mapigilan ang iba na gawin iyon. Sa mga kaibigan ni Guana, isang babae ay isang sikat na fashion blogger, at naitala niya ang lahat bago ito i-post sa internet. Sanay siyang mag-post ng magagandang produkto, at hindi nag-a-advertise para kay Guning. Inakala ng ilan na ito ay isang ad, at ipinaliwanag niya na hindi iyon. Kung may mga pagdududa ang kanyang mga tagasunod, maaari nilang suriin ito sa tindahan mismo. Marami sa kanyang mga tagasunod ay talagang pumunta sa tindahan ng Kuzi upang makita kung ito ay kasing epektibo ng sinabi niya. At ang resulta ay ang karamihan sa mga tao ay naniniwala na ito ay napaka-epektibo. Ngunit ang ilan ay nagtataka pa rin kung ito ay naglalaman ng mga kemikal na maaaring makapinsala sa katawan ng tao. Sa pagharap sa kanilang mga pagdududa, ipinaliwanag sa kanila ni Ning Chiangkai na ang lahat ng mga produkto ay nakapasa sa drug test, kaya sila ay ligtas. Sa kasong iyon, mabilis na tumaas ang mga benta ng Kuzi sa loob ng maikling panahon. Ang Enya 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Mga ad ng Pub Future. Sa umaga, karaniwang sa loob ng 2 oras, nakagawa na si Kuzi ng mahigit 200,000 yuan. Ang mga gamot ay mas mura kaysa sa mga produkto ng skincare, ngunit ang parmasya ng Cola-ine ay nakakuha pa rin ng mahigit 20,000 yuan sa umaga. Maraming tao ang nakasanayan ng i-post ang lahat sa kanilang social media ngayon, kaya tinulungan nila si Guning na i-advertise ang kanyang mga brand sa ilang lawak. Nang halos 12 AM na, umalis si Guning at ang iba pa para sa tanghalian, at iniwan si Ning Chiangkai na namamahala sa mga tindahan. Inimbitahan ni Guning ang kanyang mga kaibigan na sabay na kumain sa isang hotel. Inimbitahan din niya ang mga babaeng kaibigan ni Guana at Xu Qingyin na sumama sa kanila. Siyempre, hindi nila tatanggihan ang pagkakataong kumain kasama ang napakaraming napakayaman at makapangyarihang tao. Si Diruna ang pinakamasaya sa kanila. Sa katunayan, binalak niyang yayain silang sabay na kumain pagkatapos ng opening ceremony, dahil ayaw niyang umalis si Leng Xiaoteng. Si Mrs. Xu, gayunpaman, ay umuwi pagkatapos mamili, at May 13 sa kanila ang naiwan. Nag-book si Guning ng isang marangyang malaking pribadong kwarto sa Huangdeng Hotel, na kayang tumanggap ng 20 tao. Nang pumasok sila sa loob at umupo sa paligid ng mesa, hinayla ni Leng Xiaoteng ang isang upuan para maupo si Guning, na ikinagalit ni Diruna. Nais niyang gawin iyon ni Leng Xiaoteng para sa kanya.
Nais din niyang maupo sa tabi ni Leng Xiaoteng, ngunit si Xu Jinchen ang umupo sa harapan niya. Hindi dahil nalaman ni Xu Jinchen na binibigyan niya ng espesyal na atensyon si Leng Xiaoteng, ngunit dahil iyon ang kanilang ugali. Alam nilang ayaw ng amo nila na umupo sa mga babae, kaya ihihiwalay nila ang mga babae sa kanya sa pamamagitan ng pagupo sa gitna. Dahil napakaraming babae sa pribadong silid ngayon, kailangan niyang magmadali, kung sakaling may umupo sa tabi ni Leng Xiaoteng. Alinsunod dito, umupo si Xu Jinchen sa tabi ng kanang bahagi ni Leng Xiaoteng, at si Jinbei ay umupo sa tabi ni Xu Jinchen, habang si Guana ay nakaupo sa tabi ni Jinbei. Si Guning ay nakaupo sa kanang bahagi ni Leng Xiaoteng, at si Xu Qingyin ay umupo sa tabi niya upang ang ibang mga babae sa silid ay walang pagkakataon na lumapit kay Leng Xiaoteng. Hindi lang si Diruna, ngunit ang iba pang mga kababaihan na interesado kina Xu Jinchen at Jinbei ay nakaramdam din ng pagkabigo, ngunit hindi nila ito maipakita. Habang kumakain, si Leng Xiaoteng ay patuloy na naglalagay ng pagkain sa mangkok ni Guning, at walang pakialam kung gaano karaming tao ang nakatingin sa kanila. Nagbalat pa siya ng hipon para kay Guning, na nagparamdam sa iba ng lubos na inggit. Nang makita ang eksena, nawalan ng gana si Diruna. Mga ad ng Pub Future. Hindi man lang nabahala si Guning, ngunit nasiyahan sa pagkain. Sobrang inggit ako sa iyo at hindi ako makakain ng kahit ano, reklamo ni Xu Jinchen. Pagkatapos ay ilagay mo ang iyong mga chopstick, sabi ni Guning. Nakaramdam ng sobrang sakit si Xu Jinchen sa kanyang puso. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Guning, at ang tumatawag ay si Cao Wenxin. Ningning, balita ko nasa kabisera ka ngayon. Nasaan ka? Nasa kabisera din ako, tuwang-tuwa si Cao Wenxin. Nang marinig iyon, nagulat si Guning, pagkatapos ay hindi sinasadyang tumingin kay Jinbei. Pakiramdam niya ay may mangyayari. Nasa Huangdeng Hotel ako ngayon, sabi ni Guning. Talaga? Nandito din ako. Birthday ngayon ni Shinyo, at may birthday party kami ngayon. Kumain ka na ba? Tanong ni Cao Wenxin. Sa gitna nito. Bakit hindi ka lumapit? Nasa room no. 888 tayo, sabi ni Guning. Oo naman, pupunta ako doon sa loob ng 2 minuto, sabi ni Cao Wenxin. Sino ito? Tanong ni Xu Qingyin na may pagkamausisa. Wenxin, sabi ni Guning, pagkatapos ay sinulyapan si Jinbei. Nang marinig ni Jinbei ang pangalan ni Cao Wenxin, tumigil siya sa pagkain saglit, at isang dampi ng kaba kasabay ng kaligayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Nang makita iyon, sigurado si Guning na gusto ni Jinbei si Cao Wenxin. Parang pwede silang mag-asawa. Tama si Guning. Hindi maiwasan ni Jinbei na isipin si Cao Wenxin sa lahat ng oras, ngunit tumanggi siyang aminin ito dahil wala silang magandang unang impresyon sa isa't isa. Maya-maya, pumasok si Cao Wenxin. Hindi niya alam na napakaraming tao sa loob, kaya medyo nagulat siya nang itulak niya ang pinto. Nang bumukas ang pinto, napatingin ang lahat sa kanya. Isang dampi ang isang selos ang sumilay sa mga mata ni Diruna nang makita niya ang ibang babae na mas maganda pa sa kanya ang nagpakita. May ilang bakanteng upuan. Umupo kung saan mo gusto, sabi ni Guning. Lumapit si Cao Wenxin. Nang lumitaw si Jinbei sa kanyang paningin, halatang nagulat siya at nakaramdam ng bahagyang kaba pati na rin ang pagkasabik. Gayunpaman, medyo hindi siya nasisiyahan nang mapansin niyang napapalibutan sina Jinbei at Xu Jinchen ng napakaraming babae. Wow, napakaswerteng araw para sa inyong dalawang single na Ginoo na magkaroon ng napakaraming magagandang babae na makakasama mo sa pagkain. Pagkasabi niyan, umupo si Cao Wenxin sa malayo hanggat kaya niya mula sa iba pang mga tao sa silid. Mayroong 7 tuloy-tuloy na bakanteng upuan, at si Cao Wenxin ay nakaupo mismo sa gitna na may 3 tuloy-tuloy na bakanteng upuan sa magkabilang gilid niya. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ng lahat. Ang ilang mga kababaihan ay hindi nagustuhan ng sabay-sabay. Lahat sila ay kaibigan ni Qingyin, at wala akong kilala sa kanila, naiinis na sabi ni Jinbei. Parang ayaw niyang ma-misunderstood. Gayunpaman, medyo impolite din ito.
Gayunpaman, mas gumaan ang pakiramdam ni Cao Wenshin. Hindi nagustuhan ng isang babae ang paraan ng pag-uusap ni Cao Wenshin tungkol sa kanila, kaya nagkunwari siyang nagbibiro lang at sinabing, "Tama ka. Bagamat walang kakilala sa amin si Mr. Zin, napakaswerte niyang kumain kasama ang isang grupo ng magagandang babae." Eksakto. Mr. Zin, hindi mo ba naisip na ngayon ang iyong maswerteng araw? Sabi ng isa pang babae. Pareho silang nagbibiro, at walang nakitang kasalanan sa ugali ni Cao Wenshin, kaya lahat ng iba ay nag-isip na nagbibiro lang sila, kahit si Jinbei ay hindi naisip na ito ay hindi nararapat. Gayunpaman, naramdaman ni Cao Wenshin ang kanilang matinding puot sa kanya, at inis ito. Tama. Ngayon ang maswerteng araw ni Mr. Zin, ngunit sa palagay ko ay kailangan munang harapin ni Mr. Zin ang ibang bagay bago siya magsimulang mag-enjoy sa pagkain na ito kasama ang napakaraming magagandang babae, sabi ni Cao Wenshin sa mapanlinlang na tono. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Jinbei, tumingin kay Cao Wenshin nang may pagkalito. Anong bagay? Ang tungkol kay Yu Wenjing, ngini siya ni Cao Wenshin. Jinbei, kahit na naayos na natin ang hindi pagkakaunawaan, ayaw kong sisihin ka. Dumating si Yu Wenjing sa City B kanina, at nakasalubong ko siya sa isang shopping mall. She swore at me for no reason and even said na sirena daw ako. She also insist na magde-date kami. Tinanggihan ko ito, ngunit hindi niya ito pinabayaan at hinaras pa ako sa pamamagitan ng pagtawag at pag-text sa akin ng maraming beses na may iba't ibang numero ng telepono. Wala akong ideya kung paano niya nakuha ang aking numero ng telepono. Ngunit mangyaring sabihin sa kanya na itigil ang paggawa nito o susuntukan ko siya hanggang sa kapansanan, sabi ni Cao Wenshin na may seryosong mukha. Matagal na siyang hinaharas ni Yu Wenjing. Bagamat si Yu Wenjing ay halos hindi niya katapat, medyo hindi siya nasisiyahan na ginigipit siya buong araw. Kapag na-blacklist ni Cao Wenshin ang numero ng telepono ni Yu Wenjing, gagamit si Yu Wenjing ng isa pang numero ng telepono para insultuhan siya. Pumunta siya sa kabisera sa pagkakataong ito para dumalo sa birthday party ni Aishinyo at para bayaran din si Yu Wenjing. Nang marinig iyon, naisip ng lahat na tiyak na may nangyayari sa pagitan ni Cao Wenshin at Jinbei, kung hindi, ang babaeng tinatawag na Yu Wenjing ay hindi patuloy na mangliligalig kay Cao Wenshin. Sa sandaling ito, maraming kababaihan na humahanga kay Jinbei sa paligid ng mesa ang may masamang impresyon sa kanya. Hindi nila gusto ang isang lalaki na nakipag-date sa ilang babae ng sabay-sabay. Si Jinbei, gayunpaman, ay namangha nang marinig iyon, at hindi malay na nagtanong, paano niya malalaman na kami ay nagde-date. Nang marinig iyon, napagtanto ng iba pang mga babae na talagang may nangyayari sa pagitan nila. Hindi kita nililigawan. Agad namang tumanggi si Cao Wenshin. Tahimik na nanood ng drama ang iba sa paligid. Agad na napagtanto ni Jinbei na may nasabi siyang mali, kaya ipinaliwanag niya ito nang walang pagkaantala. Siyempre hindi. I mean, bakit niya ipinipilit na mag-date kami? Nakita kami ng kaibigan niya na magkasama sa Lantern Festival at nagpadala ng larawan namin sa kanya, sabi ni Cao Wenshin. Gayunpaman, kahit papaano ay naramdaman ni Cao Wenshin na ito ay napakamali. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi niya nililigawan si Jinbei, ngunit pinatunayan ng kanyang paliwanag na magkasama sila. Nag-hangout kami together with our families. Bakit kailangan niyang sabihin na magde-date kami? Hindi ito naintindihan ni Jinbei. Nang marinig iyon, napagtanto ng lahat na may hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam, inis na sabi ni Cao Wenshin. Biglang bumukas ang bibig ni Guning. Baka iniisip niya na magiging magaling kayong mag-asawa. Parehong natulala sina Cao Wenshin at Jinbei sa isang segundo, ngunit agad itong tinanggihan ni Cao Wenshin. Hindi totoo. Ningning, ang Xiaoteng ay nagbalat ng napakaraming hipon para sa iyo. Bakit hindi ka makapag-focus sa pagkain? Bahagyang nadismaya si Jinbei nang itanggi ito ni Cao Wenshin. Naisip niya na baka galit na galit ito sa kanya. Tumingin si Guning kay Leng Xiaoteng at tinanong siya ng inosenteng mukha,
Mali ba ako? Tama ka, sabi ni Leng Xiaoteng. Well, sa tingin ko ay magiging isang mahusay na mag-asawa sina Jinbei at Wenxin, sabi ni Xu Qingyin. Bigla niyang naramdaman na hindi iyon masamang ideya. Ang kanilang mga magulang ay may parehong ideya, sabi muli ni Guning. Itigil mo yan. Namula si Cao Wenxin. Nanatiling tahimik si Jinbei, na parang sumang-ayon dito. Alam niya, syempre, inaprubahan siya ng mga magulang ni Cao Wenxin. Gayunpaman, tila hindi siya nagustuhan ni Cao Wenxin. Napansin din ng iba sa paligid ang chemistry sa pagitan nila.